Magandang hapon. Ako nga pala si Crystal Margaret B. Pascal. Ipagpapatuloy ko lang ang report ni Rona. Number 7, prior knowledge activation. Ang pag-aktibo ng naunang kaalaman ay nangangahulugang kapwa. Nagpapalabas mula sa mga mag-aaral na alam nila at pagbuo ang paunang kaalaman na kailangan nila upang ma-access ang paparating ng nilalaman. Kapag prior knowledge is halimbawa na lang si Roslyn ay nagbukas ng isang libro at ang pahina nang nabuksan niya ay may pamagat na iba't ibang uri ng panitikan. Para kay Roslyn ay hindi o wala siyang idea o nalalaman doon sa pamagat ng pahina. Pero ang totoo ay meron naisip si Roslyn ang kahulugan ng panitikan. Alam niya rin kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang uri. At dahil doon, papasok na ang activation prior knowledge niya. So, prior knowledge, parang ito yung dating kaalaman. Tapos tinutukoy yung alam ng isang mag-aaral bago matuto or para sa bagong impormasyon na makakalap nila. So merong apat na prior knowledge activation. Una, gumamit ng grapikong pantulong. In English, advanced graphic organizer. Halimbawa, maaaring maging pakinabang ang Venn diagram o comparison contrast. Ito yung may dalawang bilog siya. Andito yung side by side is the difference. Yung pagkakaiba nila. Tapos yung sa gitna is yung pagkakapareho nila. Parang dahil sa Venn diagram, nahihimok ang mga mag-aaral na i-activate ang dati nilang kaalaman at na-highlight ang mga pagkakatulad at pagkakaiban nung nalalaman nila. Pangalawa ay anticipation guide. Magsimula sa humigit kumulang 4 to 5 na pahayag na napupukaw na pag-iisip. Gumawa ng column sa kanan na may option na sang-ayon o hindi sumasang-ayon. O ilagay ang mga option sa ibaba. Ilagay sa options ibaba ng pahayag. Dito naman sa anticipation guide, ito yung may 3 column or mahigit pa sa 3 column. Pero dito meron lang 3 column. Yung unang column is yung statement o yung pahayag. Sabi diyan, humigit kumulang na 4 to 5 na pahayag. Doon sa pangalawang column, andun yung sang-ayon. Doon sa pangatlong column, andun yung hindi sang-ayon. So, babase ka doon sa pahayag kung sang-ayon ka ba or hindi, and then pwede mo din ilagay sa baba ng column ang salitang bakit para malaman nila yung katwiran mo, bakit hindi ka sumasang-ayon doon sa pahayag. Pang-apat ay forecasting. Ang forecasting ay humihiling sa mga mag-aaral gumawa ng hula batay sa impormasyon na alam nila. Bago ang isang aralin o demonstrasyon o simulation, magtanong sa mag-aaral, ngunit hayaang bukas ang huling bahagi nito o hindi malinaw. Ang sagot, tanungin sila kung ano sa tingin nila ang mangyayari at bakit. Dito naman sa forecasting, ito yung prediction nila kung ano yung susunod ba na lesson or ano ba yung susunod na tatalakayin. At parang magbe-base sila doon sa prior knowledge nila or doon sa information na alam nila. O parang yung expected na mangyayari doon sa gagawin nila. Ganon. Pang-apat is opening question.
Ang pambungad na tanong ay isang tanong na pinapakita projector o pizarra masimula sa klase. Ang mga mag-aaral ay may 3 minuto, 1 at 3 minuto upang sagutin ang tanong bago ito alisin o ilipat. So, di ba, tuwing nag-uumpisa ang ating, dito naman is, di ba, tuwing nag-uumpisa yung klase natin, merong nagtatanong palagi yung teacher, ano nga ba yung mga natutunan natin kahapon, ano yung tinalakay natin kahapon, ano ba yung mga itinuro kahapon nung teacher. Parang ayun yung opening question doon sa panimula natin sa klase. Parang ma-activate yung prior knowledge mo. And then last na pala yung forecasting. And then the number 8 is response to literature. Ang tugon o panitikan o responses to literature ay isang sanaysay na isinulat bilang tugon sa lahat o isang tiyak na elemento ng isang parehiso ng panitikan. Halimbawa na lang dito, ang response to literature ay isang papel, isang sanaysay, isang pagsusuri, isang kritika tungkol sa isang sulatin tulad ng isang maikling kwento o nobela. Sa response literature, dito tayo nakakakuha ng moral lesson, di ba? Parang nagbibigay opinion tayo doon sa tula, doon sa sanaysay, doon sa tema. Patungkol sa tauhan o sa tagpuan. Yun lang.